Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kabalo-kabalas ang imo mga kinamatarong kag responsibilidad? Rights? Daw, wala ko kabalo. Hindi, alala. Ikaw aware ba? Ano-ano ang imo mga kinamatarong kag responsibilidad bilang consumer? Hibalo naton, maging wais, mausisaon, kag protektado nga consumer. Kinamatarong sa panguna nga kinanglanon. Garantiya nga may bastante kag dekalidad nga pagkaon, bayo, pabalay, serbisyo sa ikaayong lawas, edukasyon kag sanitasyon. Kinamatarong sa kaluwasan. Proteksyon batok sa mga produkto o kun serbisyo nga makahalit sa ikaayong lawas o kun sa kabuhi. Kinamatarong sa impormasyon. Proteksyon batok sa sala o kun madaya nga anunsyo kag labeling agud makahimo sang husto nga pagpili. Kinamatarong sa pagpili, kahigayunan nga makapili sang lain-lain nga produkto sa husto nga presyo kag kalidad. Kinamatarong sa pagrepresentar, ang aton tingog dapat mapamatian sa paghimo sa mga pulisiya sang gobyerno para sa aton kaayuhan. Kinamatarong sa kompensasyon, kinamatarong nga mabayran o kun mabulong ang diferensya paagi sa refund, repair, o kun replace kung ang produkto may guba o kun madaya. Kinamatarong sa edukasyon sang konsumidor. Ang pagbaton sang ihibalo kag abilidad agud mangin isa ka maalamon nga konsumidor. Kinamatarong sa malimpyo nga palibot. Kinamatarong nga magkabuhi kag magtrabaho sa isa ka palibot nga luwas kag indi delikado. Apang hindi lang puro kinamatarong ang aton dapat hibalon. Bilang konsumidor, kita may mga responsibilidad man agud masiguro nga patas kita sa tanan. Pagka mausisaon, responsibilidad nga mangin mabinantayon kag magpamangkot na hanungod sa gamit, presyo, kag kalidad sang aton ginabakal. Paghulag, responsibilidad nga magtinguha kag maghulag agud masiguro nga makakuha sang patas nga trato. Pag-ulikid sa sosyedad. Responsibilidad nga huna-hunaon ang epekto sang aton pagkonsumo sa iban nga tawo, ilabi na sa mga pigado. Pag-ulikid sa palibot. Responsibilidad nga intindihon ang epekto sa palibot sang aton pagpangbakal kag magbulig tipig sa aton manggad. Paghugtong. Responsibilidad nga mag-upod o kung mag-organisa sa mga grupo sang konsumidor agud magbaskog ang aton tingog. Maski diin ang consumer nga may ihibalo, protektado. Para sa may mga pamangkot kag reklamo, mag-email sa ro6@dti.gov.ph o kung magbisita sa amon Facebook page. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 Oras sa AM. Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Tumadlaw sang Martes, Agosto 25 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Nagkaroon sa aton balantayan, kag mainit nga mga pangulong dinalan.
Numero sa mga Pilipino nga naka-eksperyensya sang gutom sa nagligad nga 3 ka bulan nagnubo suno sa Social Weather Survey. BBM ginpangunahan ang situation briefing sa mga naapektuhan sang habagat kag bagyo sa Central Luzon. Sobra 9,000 ka hulot klasyan sa pungsod naapektuhan sang habagat kag bagyo. Benteng bigas meron na ginlunsar sa banwa sang Sara. Gobyerno Probinsyal sang Guimaras padayon man ang pagpanagtag sang bugas sa mga Guimaras noon pagi sa bawat bayan makikinabang program. PRO6 nagpahanumdum sa publiko nga gamiton sang responsable ang AI-generated PNP images. Masobra 24.4 million pesos nga ECT assistance panagtag sa mga apektado sang RSSI sa Murcia, Negros Occidental. Oras alas 8:06 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita. Radyo Pilipinas News. Nagsusuwang pero sa mga pamilya nga Pilipino nga naka-eksperyensya sang gutom sa makaligad nga 3 ka bulan suno sa second quarter 2026 Social Weather Station Survey o kon SWS. Sa among nga survey nagagwa nga 20.3% ang numero sa mga pamilya nga naka-eksperyensya sang involuntary hunger sa nagligan nga bulan sang Hunyo, mas manubo sa 23.2% nga hunger rate sa nagligad nga Marso. Partikular nga nagnubo ang hunger rate sa bahin sa Metro Manila, Luzon kag Visayas. Radyo Pilipinas News. BBM ginpangunahan ang situation briefing sa mga lugar nga naapektuhan sang habagat kag bagyo sa Central Luzon. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa mga epekto sang enhanced southwest monsoon kag bagyo sa Central Luzon. Kung sa diin, ginistoryahan ang kalaparon sang pagbaha, halit kag kaimtangan sa mga pamilya nga naapektuhan sa reyon. Ginambalan man ang mga short-term, medium-term kag long-term nga solution para masabat ang pagbaha sa reyon. Lakip sa mga short kag medium-term nga mga tikang ang dredging kag declogging sa mga ililigan sang tubig, pagtukod sang floodgates kag pumping station kag Sabu Dam. Ginpasiguro ni PBBM ang padayon nga koordinasyon sang national kag local government para mapadasig ang pagsabat sang paliwat-liwat nga pagbaha sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, naghiwat sang aerial inspection sa Agosto 24 si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar sa Bulacan kag Pampanga nga naapektuhan sang pagbaha tuga sa nakaligad nga bagyo kag enhanced southwest monsoon. Ginusisa man sa Presidente ang kalaparon sa mga pagbaha kag kahimtangan sa mga komunidad para matumod ang ginakinahanglan nga pagsabat, suporta sang gobyerno sa mga apektado nga lugar. Sa Piak na Bahay, nakita naman ang Public Works Secretary Vince Dizon kag Cabinet Secretary Benhur Abalos ang kahimtangan sa mga lugar sa Bulacan nga madugay na nga nalubog sa baha. Sa tapos ginmando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang personal nga pagpadulong sa lugar para usisaw ng solusyon nga posible himuon. Nagsakay sa bangka ang duha ka tigliko malin sa paumbong padulong sa Hagunoy, Bulacan, dala sang panawagan sa mga Bulakenyo nga manaog sa ila banwa kag personal nga makita sa pagantos nga ila na eksperyensyahan. So kay Secretary Dizon, ginatun-an na sa Department of Public Works and Highways sa mga himuon nga long-term intervention sa Bulacan. Lakip na ang paghuman sa mga komprehensibo nga plano para buligan ang dekada na nga problema sa baha sa probinsya. Radyo Pilipinas News. Para sa masobra 7 ka gatos ka pamilya sa Ilocos Norte ang
ginbisitahan sang presidente. Radyo Pilipinas Report. Nakabaton sang tig 10 kilos nga bugas ang hindi magnubo sa 733 kapigado nga pamilya halin sa 4 ka barangay sa Ilocos Norte sini nga Agosto bilang padayon nga sabat sang gobyerno para mapaganhaga ng epekto sang krisis sa enerhiya sa mga pamilya nga manubo ang income. Naghalin ang mga benepisyaryo sa barangay sang Lapas, Santa Maria, Suyo, kag Talingaan nga nagtipon sa barangay Lapas Covered Court para sa ikatatlo nga hugnat sang programa Bawat Barangay Makikinabang Rice Program. Katuyuan sang bulig nga suportahan ang mga nagakinahanglan nga pamilya sa ila pang adlaw-adlaw nga pagkaon sa tunga sang padayon nga pagtilaw sa ekonomiya. Ilabi na ang mga tugas sang krisis sa enerhiya. Ginpagwa ang pondo sa idalom sang Local Government Support Fund kag ginpatuman sa Ilocos Norte pinaagi sa Ilocos Norte Provincial Government. Nagahatag ang LGSF sang pinansyal nga suporta sa mga lokal nga pamunuan para sa mga proyekto kag serbisyo nga nagasabat sa kinanglanon sa komunidad. Ginhiwat ang distribusyon kadungan sang Capital Express sang provincial government, isa ka programa nga nagapalapit sa mga serbisyo kag bulig sang gobyerno sa mga komunidad. Ginpangunahan ng Gobernador Cecilia Araneta Marcos kag Vice Gobernador Matthew Marcos Manotok ang distribusyon nga nagapabakod sa tinutuyo sang probinsya nga pabaskugo ng seguridad sa pagkaon kag social protection sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. BBM, kamusta ang mga evacuee sa Bacolor, Pampanga? Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si Hope Torichante. Ginkamusta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilya nga nag-evacuate sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga nga naka-eksperyensya sang epekto sang pagbaha tugas sa mga naglabay nga bagyo kag habagat. Naglabot sa 216 ka pamilya kung masobra 800 ka individual ang nagapabilin sa evacuation center. Sa bilog nga Bacolor, 559 ka pamilya o kung 2,221 ka individual ang nag-evacuate kag temporaryo nga nagpasilong sa 11 ka evacuation center. Kadungan sang pagbisita ni PBBM, ginhiwat man ang distribusyon sang tig 10,000 pesos nga cash assistance sa mga apektado nga pamilya sa idalom sang DSWD AX program. Nagdulong man ang gobyerno sang family food packs kag mainit nga pagkaon sa mga evacuee pinaagi sa mobile kitchen. Ginpasiguro ni PBBM ang padayon nga ayuda kag suporta sa pamilya nga naapektuhan samtang ginatingwaan nga masabat ang problema sa pagbaha sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa kabilugan nga 15,000 ka mga residente gikan sa 27 ka barangay sa siyudad sang Coronadala nakabaton sa tigpulo ka kilo nga bugas sa idalom sang Bagong Pilipinas Rice Program sang Local Government Support Fund. Katuyuan sang inisyatiba nga magatag sang dugang nga bulig sa pagkaon sa mga pamilya kag individual nga wala makabaton sang suporta halin sa iban pa nga mga programa sang gobyerno. Para kay Teresita Panto, isa sa manangin benepisyaryo sang programa dako ginaginhawa sa ila panimalay ang magbaton sang bugas bangod na buhinan ang ila galastuhon sa pagkaon. Ginpasalamatan man sini ang presidente sa ginpalabot nga bulig kag nagalaom nga masundan pa ang paghatag sang ayuda sa ila nga mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas News. Padayon man ang provincial government sang Guimaras sa pagpanagtagsang bugas sa mga Guimaras noon paagi sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang nga programa sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang distribusyon ginpangunahan ni Guimaras Governor Lucille Nava. Sa pinakabagong nga distribusyon niya sa 1,569 ka benepisyaryo sa Sibunag ang nagbaton sang 10 ka kilo nga bugas o kung well-milled rice ang nagligad nga Agosto 18. Samtang 1,800 naman ka benepisyaryo sa San Lorenzo nagbaton man sang ayuda sa tong Agosto 19. Ang Rice Distribution Project nagatuyo sa pagbulig sa mga pigado nga pamilya nga makalabot ang mga pumuluyo o kung mapalabot sa pumuluyo nga nagakinahanglan sang bulig. Bugo sa pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa ilan na baton nga bulig. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Benteng bigas meron na ginlunsar sa Banwasang Sara. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Madinalagon nga ginlunsar ang benteng bigas meron na program sa Barangay Poblasyon Ilawod Sara. Ang programa kabahin sang padayon nga pagtingwa sa Department of Agriculture nga pabasugon ang food security kag siguraduhon nga may access sa masarangan nga pagkaon ang mga labing nagakinahanglan nga Pilipino. Sunod sa Department of Agriculture Western Visayas, kabugusan nga isa gatos ka sako sang bugas ang ginpain para sa 500 ka benepisyaryo sang programa sa lugar. Nabuluhan nga katuyan man sang programa nga mapamagaan ang ginapasan nga gastos sa mga pamilya sa ilang matag adlaw nga kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita yara sa 3.4 million pesos nga balor sang shabu kag armas lutang nga natigan makumpiskar sa syudad sang Iloilo. Arestado sa Police General Office 6 ang isa ka high-value target individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa damlaglang sa Barangay Mansaya, Lapus. Ginkilalang suspek kay alias Pipoy, 46 anyos, taga syudad sang Iloilo. Nakuhaan siya sang 5 ka gatos gramos sang shabu nga may standard drug price nga 3.4 million pesos. Kalibre 45 kag mga bala. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, ang operasyon resulta sang padayon nga determinasyon sang kapulisan sa pagresolba sang problema sa illegal nga droga kag loose firearms. Ginpangabay man sang PRO6 ang publiko nga magbantay kag i-report kung may nahibaluan sila nga makabulig sa pagpugong sa paglaptas sang illegal nga droga kag armas sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpahanog daw ang PRO6 sa publiko nga mangin responsable sa paghimo kag pag-post ang AI-generated o kung digitally altered nga mga literato sa social media. Labi na ang mga naka-uniforme sang PNP. Sunod sa PRO6, mahimo nga gamiton ang artificial intelligence bilang creative tool apang mahimo ini nga magdulot sang confusion kung may yara sang digitally generated nga literato. Ginpangabay naman ni PRO6 Director Randolph Tuanyo ang mga social media users na mangin transparent sa pag-post ng AI-generated content agud malikawan ang pagpatalang sa pumuluyo. Wala man sa nakitaan nga problema ang opisyal sa paggamit sang AI bangod ginagamit ini sang kadaman sa nagkalain-lain nga bagay para mas mangin creative sa ilatag sa ka mga output. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, masobra 24 million pesos nga ECT assistance ginhatag sa mga napektuhan sang RSSI sa Murcia, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nakarelease ng kabugusan nga masobra sa 24.42 million pesos nga emergency cash transfer o kon ECT assistance ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga naapektuhan sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI infestation sa Murcia, Negros Occidental. Naglabot sa 2,366 kwalipikado nga benepisyaryo nga mga mangunguma kag landowners ang nagbaton sang assistance. Giniwat ang payout sa Murcia Public Plaza kung sa diin kada isa nagbaton sang tig 10,325 pesos. Kaupod sang DSWD-NIR sa ginhiwat nga payout ang lokal nga panguluhan sang Murcia. Ang Murcia ang isa lang sa mga lugar sa NIR kung sa diin ginahiwat ang ECT payout para sa apektado sang RSSI sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, bukas sa posibilidad na magpadalagan bilang gobernador sang Iloilo si 3rd District Representative Lawrence Defensor. Wala ginapahigad ni Defensor ang posibilidad nga magpadalagan siya bilang gobernador sang Iloilo apang nagpahayag nga unahon anay nga tapuson ang iya trabaho sa Kongreso. Suno kay Defensor, nagapabilin nga prioridad sini ang Iloilo apang hindi pa subong ang husto nga tion para istoryahan ang iya plano sa politika. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpanubo sang edad sang criminal liability o kung pagbago sang layi,
hindi pabor si 3rd District Representative Lawrence Defensor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Hope Hindi Torichante. pabor si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa pagpanubos ang edad sang criminal liability o kung pagbago sa layimay kang tanan sa juvenile justice sa pungsod. Suno kay Defensor, hindi solusyon ang gilayon nga pag-amyenda sa mga layi kada may mga insidente nga ginalakipan sa mga menor de edad. Pahayag sang mamalidha, klaro nga may ginapatuman nga juvenile justice law nga sarang manabat ang mga bata edad 15 anyos kung mapamatud-an nga nag-akto nga may discernment o kung nakahibalo sang ila ginhimo nga paglapas. Siling pa sang Congressman Antes Sisipo ng pagbago sa layi, dapat unahon anay nga siguraduhon ang maayo nga implementasyon sini. Importante man suno kay Defensor ang papel sa mga ginikanan sa paggiya sang ila mga bata kag pagsunod sa ila responsibilidad sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 90-bed mother and child facility lauman sa Iloilo Provincial Hospital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa report ni Hope Torichante. Lauman sa Iloilo Provincial Hospital sa Putotan, Iloilo ang isa ka 2-story mother and child facility na may kapasidad nga 90 ka kama. Ginpangunahan ni Congressman Lawrence Defensor kaupod ang mga alkalde sa Iloilo kag mga opisyales ng Iloilo Provincial Government ang groundbreaking ceremony Agosto 24. Sa iya mensahe, nagpasalig sang duga nga 100 million pesos ang congressman magluwas sa masobra 143 million pesos ni inisyal nga pondo sang proyekto. Siling ni Defensor, luyag niya mangin standard sa maternal kag child healthcare services sa probinsya kag sa pungsod ang mother and child building sa IPH. Lakip sa mga ipahamtang sa bago nga pasilidad ang mga serbisyo para sa pediatrics kag OBGYN, delivery kag operating rooms, emergency room kag neonatal intensive care unit. Katuyuan sang proyekto nga mapahagan-hagan ang pagutok sa mga ward kag mapalapad ang access sa mga pumuluyo sa safe nga pagbata kag dekalidad nga pag-amuma para sa mga bago bata nga lapsag. Naibaluan nga antes sang groundbreaking ceremony sang amo nga pasilidad naghiwat anay sang serye sang konsultasyon sanday Congressman Lawrence Defensor kag Provincial Administrator Raul Banyas para sa proyekto. Kung sa diin kinistoryahan ang disenyo kag technical specifications. Kaupod ang Provincial Engineering Office, Office of the Hospital Management Officer, Department of Health, kag Department of Public Works and Highways. Ang Iloilo Provincial Hospital ang nagaisahanon nga level 2 hospital nga ginadumala sa provincial government kag nagaserbe nga importante nga referral center para sa mga pasyente halin sa lain-lain nga banwa sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Charter Day Job Fair ang hiwaton sa peso subong adlaw Agosto 25. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Magahiwas ang 89 Charter Day Peso Job Fair Trabaho Agad Program ang Iloilo City Government sa Martes, Agosto 25 sa Robinsons, Iloilo, Maine. Mag-uumpisa ang job fair last 9 sa aga to 4 sa hapon. Ang kahiwatan kabayan sa pagsaulog sa Charter Day sang Iloilo. Sarang maka-apply ang fresh graduate, first-time job seeker, career shifter o con-experienced professional. Anugyan sang Peso Iloilo City sa mga job seeker nga magdala sang madamong updated resume o kung curriculum vitae, valid identification cards kag ballpen. Sa mga interesado, sarang lang nga magpa-pre-register. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka mga dako ang mga sports events hiwaton sa siyudad sang Bacolod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Duwa pa kadalago nga sports events ang natala na hiwaton sa Bacolod City. Sunod kay Bacolod City, Mayor Grega Sataya, pagahiwaton sa katapusan sang Oktubre ang regional level world qualifiers para sa hampang nga archery. Ginasuguran mga maplano para sa isa ka international golf competition sa Bacolod City.
para sa lokal nga panguluhan sa Bacolod ang mga aktibidad dako nga bulig sa ekonomiya sa syudad. Nebuluan mangin host man ang Bacolod City sang Batang Pinoy 2026 kag pila ka mga international kag national marathon events antes magtakop ang tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Coconut-made products ang mga Ilonggo ginatanyag sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye ang balita, nagapanumbalik si JP Herbas. Ginatanyag subong nga simbana sa sulod sang Kapitolyo ang mga human sa lubing nga produkto sang mga Ilonggo. Inikadungan sang paghiwat sang Second Iloilo Provincial Coconut Week Celebration halin Agosto 24 tubto 28. Lakip sa sining mga produkto nga human sa lubi ang sinamak, jam, kalamay, harina, uling, strips kag bags. Ang ining mga produkto gin-develop sa mga tapos ang Coco Ilonggo Council nga sarang man mabakal sa Coconut Philippines Hub sa SM at Iloilo Central Market. Nebuluan nga subong nga bulan ginasulugman ang National Coconut Month agud mapabaskog pa ang coconut industry sang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabahin sa pagsaulog sang 89 Charter Day sa Iloilo City, pagadalon sang city government, pagi sa Atipan Center ang libreng medical and dental mission sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa pila ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Aktibidad hiwaton sa Kumpanya Sentral, Molo District. Sa diin may ara sing 100 slot ang pwede nga ma-applyan o kon makadtuan. Sa mga interesado magdala lang sang ID. Subong adlaw Agosto 25 magapadulong ang medical and dental team sa MH Del Pilar Gym sa distrito Sangharo sa Dinyara sa 150 ang mahimo mag-avail. Sa Agosto 26 naman sa La Paz District Gym Agosto 27, Barangay Libertad Lapos sa Agosto 28 sa distrito sang Mandurriao PHH Black 22 Gymnasium. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nabahin sa pagkasangkad sa Oplan kontra baha santo sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ginpaidalom sa desilting operation ang porsyon sang Buntatala Creek sa Barangay Cari Minor, Leganes, Iloilo. Tinutuyo sang clearing operation nga mapaayo pa ang ilig sang tubig sa subagod malikawan ang epekto sang pagbaha sa pila ka lugar sa banwa sang Leganes. Hindi malipod sang damlag lang na eksperyensya na mabaskog nga pag-ulan dala sang habagat nga nagpataas naman sang level sang tubig sa mga suba nga nagresulta sa pagbaha sa pila ka lugar. Ang clearing kag desilting operations ginalakipan sang pagkuha sa mga natumba nga puno sang kahoy, pagpanglimpyo sang barado nga waterways kag mga drainages nga ginapangunahan naman sang Department of Public Works and Highways. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CICC ginasuportahan ang mabaskog nga proteksyon sa online para sa kabataan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas gimpabakol sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang proteksyon para sa kabataan ng Filipino sa internet batok sa online grooming, exploitation, radicalization kag iban pa nga peligro sa digital space. Suno kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, importante nga may ginapatuman ang maathag kag koordinado nga tikang ang gobyerno agud masiguro nga ang social media, messaging, streaming, online gaming kag ibang pang digital platforms nagahimuman sang ilabahin sa pag-amlig sa mga menor de edad. Nagpaandaman ang CICC nga mahimo ipatuman ang mas istrikto nga mga aksyon batok sa mga plataporma nga sulit-sulit o kunhungod nga wala nagasunod sa kinahanglanon nga mga tikang sa pag-amlig sa kabataan. Lakip diri ang pag-restrict o kung pagsuspende sang access sa Pilipinas kung ini nagakaigo sa kasuguan. Para sa CICC, maathag ang mensahe nga ang online safety sang kabataan, responsibilidad sa tanan. Ang gobyerno kag ang mga digital nga plataporma dapat magbuligay agud mangin mas luwas ang internet para sa tagsa ka bata nga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Diba kay Ilonggo, mga baton sang mayor station sa pinakamataas nga pagkilala sa mga individual nga ang serbisyo may dako nga bulig sa mga pumuluyo
sang syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Pagdunggan sa Iloilo City Government ang lima ka Ilonggong ang ekselente kag serbisyo nakahatag sa makahulugan nga epekto sa kabuhis ang iban nga pumuluyo kag sang syudad. Makabatang sa Mayor Citation, Senator Freddy Ibuhos, Director sang Signpost Philippine Incorporated, Lieutenant General Antonio Navarrete, Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, Dr. Cynthia Palmes Saloma, Dean sang College of Science sang University of the Philippines, Diliman, Dr. Resurrection Sabada, Professor sa University of the Philippines, Visayas, kag si Dr. Christine Gauna Treñas, former chairperson sang Iloilo City Heritage Council. Ang Mayor Citation ang pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sang Iloilo City Government sa mga individual ng ila pagpangalagad may impact sa kabuhi sang pumuluyo kag sa pag-uswag sang syudad. Igahatag ang award sa hiwaton nga Mayor's Dinner sa Agosto 25 kaupod ang 10 outstanding Ilonggo sang Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:30 na sa atin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, August 25, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Happy Iloilo City Charter Day. Subong iyang nga adlaw gina dumdum ang ika-89th Iloilo City Charter Day sa siyudad sang Iloilo. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.